ating parish priest, Reverend Father Benito Azon. Magsitayo pang lahat. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo'y nalipin. Nang ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pinagdiriwang natin ngayon ang pandaigdigang linggo ng misyon. Ang misyon ay ang pagpapalaganap ng mabuting balita, lalong-lalo na sa mga hindi pa nakakatanggap nito. Subalit patuloy pa rin ang misyon ng simbahan sa araw-araw, lalong-lalo na sa ating parokya ngayong panahon ng pandemya. Kaya tayo tumahimik sandali at pagsisihan ang ating mga kasalanan bilang paghahanda sa ating pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan At at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo, upang kami ay wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hinirang ng Panginoon si Ciro para maging hari, upang lupigin ang mga bansa at alisan ng kapangyarihan ang mga hari. Ibubukas ng Panginoon ang mga pintong bayan para sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Ciro,
Tinawag nga kita upang tulungan si Israel na lingkod, ang bayan kong hinirang. Binigyan kita ng malaking karangalan, bagamat di mo ako kilala. Ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala ng iba. Palalakasin kita, bagamat ako'y di mo pa kilala. Ginawa ko ito upang ako ay makilala ng buong daigdig, na makikilala nila na ako ang Panginoon. Ako lamang ang Panginoon at wala ng iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Purihin ng Panginoon, awitan ng buong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Kahit saay ipahayag na Panginooy dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Ang puon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutay, pawang mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Ang Panginooy purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templot, maghandog ng mga alay. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Kung ang puon ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa daigdigan. Ang puon ay siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo. Sa simbahan sa Tesalonika, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tunwinay isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig at ng matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, bigkain mo, oo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, umalis ang mga Pariseyo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kanya ang ilan sa kanilang mga alagad, kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, Guro, nalalaman namin kayo ay tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautusan na bumuwis sa Cesar o hindi? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon, kaya't sinabi niya, Kayong mapagpaimbabaw, bakit ibig ninyo akong siluin? Akin ang salaping pambuwis. At siya ay binigyan nila ng isang denaryo. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. Sa Cesar po, tugon nila. At sinabi niya sa kanila, Kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. No? Kung ito'y pakahulugan ng iba, para bang hiwalay, no? Ang Cesar at ang Diyos. Ang Cesar ay kumakatawan sa pamahalaan. Ang Cesar ay isang titulo ng namumuno noon sa Israel na mga Romano. No? Makakatulong kung ating bibigyan ng konteksto. No? Ano ba yung kalagayan ng panahon noon? Katulad ng sinabi ko, ang Israel ay nasasakupan ng Roma. At ang mga Romano nangangasiwa doon sa Israel ay nagtatag ng pamumuno. At ang namumuno ay ang tawag nila ay Cesar, o parang pinaka-governor o mayor. No? At siyempre, para maitaguyod ang kanilang pamamahala, kailangan nilang kumuha ng suporta sa mga tao, at yun ay yung mga Hudyo. At ang suporta nga ay tinatawag na buwis o tax. No? Wala namang pinag-iba yan sa panahon natin ngayon. Kaya naman tumatakbo ang mga gobyerno ay dahil sa mga buwis na ibinibigay ng mga mamamayan. Subalit, ang paniningil ng buwis ay iniatang o iniuutos ng mga Romano sa mga Hudyo. Ang kanila lang gusto ay ibigay yung kanilang kailangan tanggapin. At alam natin, ayon sa mga accounts, no, mga kwento sa Ebanghelyo, na itong may mga pinagkatiwala ang mga Hudyo na maniningil ng buwis na nag-aabuso. Katulad ni Sakeo. Diba? Sabi niya nga, inadmit niya when he confessed, 4 na ibayo, sasauli ko sa kanila. So it means that they were abusing the power given by the Roman Empire in exacting taxes. Kaya doon natin maiintindihan yung hirap ng tanong sa ating Panginoon. Kasi nga gusto nga siyang siluin.
So, ang tanong ay, nararapat ba na magbigay ng buwis sa Cesar? Kapag sinabi ng Panginoon na nararapat, magagalit sa kanya yung mga Hudyo kasi nga, they really hated paying taxes. And because they are being abused by their fellow Jews who were assigned, no, para kumuha ng tax. Pag sinabi naman ni Jesus na hindi, huwag kayo magbayad, ay magagalit naman ang Roma. At siya ay malamang nahulihin at ikulong. So, yung patibong, no, yung trap, ika nga na ibinigay sa kanya, ay parang wala siyang lusot. Pero anong sabi niya? Ayan, ibigay sa Cesar ang sa Cesar at ibigay sa Diyos ang sa Diyos. No? Ibig sabihin, suportahan niyo ang gobyerno. Kung ano yung kailangan yung bayarang buwis, bayaran niyo. Nararapat yan. Pero, kailangan nyo ring ibigay ang sa Diyos. And that's where the question really lies or is very important. Ano ba yung para sa Diyos? Ano ba yung sa Diyos? No? Going back, di ba, sabi nga natin, yung binibigay sa pamahalaan ay para itaguyod o maitaguyod ang pamamahala. No, kahit dito sa atin, no, kaya tayo nagbabayad ng buwis para may pangsweldo sa mga kinatawan, sa mga senador, sa presidente, lahat ng manggagawa ng gobyerno, para may pondong mga eskwela, mga ospital, at mga iba pang mga departamento na lingkod, no, na daan ng paglilingkod ng pamahalaan. Eh ano naman yung sa Diyos? Ano naman yung sa Diyos? Kukunin din natin yung sagot dun sa kung paano inilarawan ni Jesus yung kanyang sagot. Di ba? Anong ginawa niya? Bigyan niyo ako ng denaryo, yung coin. Sabi niya, kaninong larawan at pangalan ang nandyan? Sa Cesar, sabi nila, sa pamamahala ng Roma. O di, ibigay niya yan. Nandyan larawan niya, pag-aari nila yan, karapat dapat lang na ibigay. Nasaan ngayon ang maituturing na larawan ng Diyos? Saan nating makikita ang imahe ng Diyos? Ang pangalan ng Diyos? O ang tatak ng Diyos? Di ba? Ano ito kung ang nakikinig sa akin ay mga Hudyo, madali nila itong maintindihan. O kaya mga Kristiyanong pamilyar sa turo ng ating pananampalataya, lalong-lalo na sa aklat ng Genesis, nung likhain ng tao. Naalala nyo? Doon natin makukuha yung sagot. Nung likhain ng Diyos ang tao, anong sabi? Nilikha ko kayo sa larawan ko. You were created in the image and likeness of God. Sa makatwid, ang bawat tao ay nandun ang larawan ng Diyos. In fact, nung tayo bininyagan, itinatak si Kristo sa bawat isa sa atin. Kaya ang bawat tao, ang bawat nilalang, pag-aari ng Diyos. At dapat lang na magbigay pasasalamat at utang na loob sa Diyos. Nakita niyo yung pinupuntahan ni Jesus? Kung papaanong dapat niyong suportahan ang pamahalaan, suportahin niyo rin ang misyon ng Diyos. At sa ating mundo ngayon, sino nagtataguyod ng misyon ng Diyos? Ang simbahan. Kaya yun ang ating pinangalandakan nung 2M, 4M. Di ba? Kahit wala yan, yun naman talaga ang ating dapat na pananagutan. Para maibigay natin ang para sa Diyos, itaguyod, suportahan natin ang gawaing pagliligtas ng simbahan. Kasi nga, iniatang ng Diyos ang tungkulin at pananagutang ito sa simbahan. And it is our responsibility, dahil tayo, nasa atin ang imahe ng Diyos, para tulungan ang simbahan. Tulungan ang mga manggagawa. Nang sa gayon, may taguyod ang gawang kaligtasan. And it follows, no? So dito, makikita natin, wala talagang separation na kung sino man ang namumuno, nandoon ang tatak ng Diyos, ang larawan ng Diyos. Lahat tayo
So if you are going to say, we give what belongs to God, walang matitira para kay Cesar. Walang matitira para kay Cesar. Dahil lahat ibibigay sa Diyos. At ganyan talaga dapat. Magkatuwang ang pamahalaan at ang simbahan. Actually, nire-recognize ng maraming pamahalaan ang presensya ng mga relihiyon sa iba't ibang bansa. Nakakalungkot lang dahil dito sa atin, we suffer persecution. And in fact, ang mas nakalulungkot pa, mga miyembro pa ng mga relihiyon ang bumabati ko sa sariling relihiyon na ang ginagawa naman ay para sa kabutihan. Let me give you an example. Short lang, 2 bansa. Ang Canada. Ang Canada po, maraming parochial schools katulad ng St. Anthony na pinatatakbo ng simbahan. Hulaan niyo kung sinong nagsusuporta at nagtataguyod sa mga eskwelahan na yan. Ang pamahalaan. The Canadian government gives the support para tumakbo. At yun ay kinukuha sa taxes ng mga Canadians. And they support it. They were asked at one point, itutuloy ba natin ito? And they said yes. Kasi nga maganda ang ginagawang gawain o apostolate ng simbahan. Another case, Germany, mas matindi ito. Sa Germany ho, may tinatawag na religious tax. Ano ibig sabihin nun? Itatax ka dahil miyembro ka ng relihiyon. So kunyari, Katoliko, bayad ka ng tax dahil Katoliko ka. Hudyo ka, bayad ka ng tax dahil Hudyo ka. Muslim ka, bayad ka ng tax dahil Muslim ka. Pero itong maganda, lahat ng malilikom na tax na galing sa mga Katoliko, hulaan nyo, kanino ibibigay? Sa simbahang Katoliko. Yung gobyerno ang taga-kolekta, ibibigay sa relihiyon. Yung mga ibinigay ng Hudyo, ibibigay sa mga Hudyo. Yung binigay ng tax ng mga Muslim, ibibigay sa mga Muslim. Bakit? Kasi inako ng gobyerno ng Germany ang care or protection or support for the religion. They value religion. That's why they support religion. Di ba? So makikita nyo doon, no? Walang paghihiwalay. In fact, nagtutulungan. Dito, iba yung religious tax na gusto ng gobyerno natin. Hindi ibibigay sa mga reliyon. Tatax ka, no, dahil sa mga ginagawa ng simbahan, para gamitin nila sa kung saan nila gustong gamitin sa pamamahala. And, alam naman natin ang track record. I'm not talking about this government, but I'm talking about governments dito sa atin. Hindi maganda pagdating sa pera. Anyway, that's not the point. But the point of the Lord is this. Kung tayo masugid, masidhi, faithful sa pagbibigay sa ating pamahalaan dahil sa ating buwis, abay, tatanungin din tayo ng Panginoon, paano naman yung si Eddie, di ba? Tanungin niyo, sino si Eddie? Sabi ni Jesus, Eddie ako. Paano naman ako? Paano naman ang sa simbahan? Paano naman ang pagtataguyod ng kaligtasan? You have the responsibility. And this is what we're trying to do in our parish today. To encourage you, yan, ng pag-asa, stewardship, 2M4M. Nang sa gayon, makita natin na kasangkot tayo at kasama tayo sa gawang pagliligtas. See? It is to take part in the apostolate of salvation. At sa bawat bigay natin, o sa bawat donasyon, o sa bawat pasasalamat offering, we participate in the salvation of souls. Can you imagine? Sa halagang ibinibigay natin na hindi naman ganun kalaki. And yet, it can be a way for the salvation of others. Hindi dapat natin ito makita bilang isang kawalan o isang burden. Rather, it's an opportunity to do something good. Diba? At yun ang pinapaalala ng Panginoon. Give to Caesar what is to Caesar, but give also to God what belongs to God. So tayo tumayo at ating pahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. May gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat,
Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang maikatlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama na sa pagdiriwang natin ng pandaigdigang linggo ng misyon, maging pangunahing gabay nawa natin ang mga turo ni Jesus upang maging tapat tayo sa ating misyon sa Diyos at sa ating komunidad. Dumulog tayo sa Kanya at itugon natin sa bawat kahilingan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa at mga pinuno ng simbahan, maipalaganap nawa nila ang mabuting balita sa mga makabagong paraan at patuloy nawa silang maging tagapagpahayag ng katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng ating bayan, mabatid nawa nila ang lahat ng kapangyarihang kanilang hawak at ipinagkatiwala ng Diyos at ng taong bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga misyonero sa buong mundo, patuloy nawang mag-alab ang kanilang pag-ibig sa Diyos at malasakit sa kapwa sa kabila ng pag-uusig at kahirapan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Pontifical Mission Societies, ingatan nawa ng Diyos ang lahat ng mga misyonerong ipinahahayo niya at papagtibayin nawa sila ng ating mga panalangin at tulong material. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga minamahal nating yumao, mahimlay nawa sila sa kaaliwan at kapayapaan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, ating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Diyos Amang mapagmahal, idinudulog namin sa iyo ang aming mga panalangin at pagsusumamo. Manatili ka nawa sa aming piling bilang Panginoon at Pastol naming ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon. At sumayin niyo Taas sa rin, Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga na marapat na ikaw ay aming pasalamatan, kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamala sa aming pagkatao, ang gili mong anak, at kami ay tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahan at ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, niabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga banal o ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming paintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. At mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang sa Diyos nagtitiwala ay kanyang kinakalinga sa pag-ibig niyang dakila nang huwag magutom na lubha at upang hindi manghina. Komunyon Espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. In Him alone is our hope. In Him
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Lumuhod po ang lahat para sa Oratio Imperata laban sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Amen. Maria, mapag-ampon ng mga Kristiyano. Ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. San Antonio ng Padua. Ipanalangin mo kami. Amen. Magsiupo muna ang lahat para sa mga paanyaya at paalaala. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo sa ginaganap ng Holy Hour tuwing Biyernes sa ganap na alas 5 ng hapon na susundan ng banal na misa sa alas 6 ng gabi. Dahil sarado naman po ang mga sementeryo sa darating na November 1, All Saints Day, araw ng linggo, inaanyayahan po ang lahat na magsimba at ialay ang misa para sa kaluluwa ng mga mahal sa buhay na pumanaw na. Mayroon pong karagdagang misa sa araw na iyon sa ganap na alas 12:15 ng tanghali or 12:15 p.m. Sa araw naman po ng Lunes, November 2, All Souls Day, mayroon pong nobena para sa mga kaluluwa sa ganap na alas 5:30 ng hapon na susundan ng misa sa alas 6 ng gabi. Mayroon na po tayong nakahandang mga sobre na susulatan ng pangalan ng mga mahal natin sa buhay na pumanaw na. Ang mga ito ay isasama sa intensyon ng mga misa sa buong buwan ng Nobyembre. Pakihulog lamang ang mga ito sa tumba na nakatayo sa labas ng simbahan. Bukas na po ang pagtanggap ng ating mga pledges at alay para sa ating 2M, 4M project. Samantalahin natin ang magandang pagkakataon na ito upang makapagpasalamat sa Diyos at maging bahagi ng gawaing pagliligtas ng simbahan. Lumapit lamang po sa mga lingkod natin sa friendship table para sa mga detalye. Maraming salamat po, magsitayo na po ang lahat. Sumainyong Panginoon, At sumainyo palain rin. kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, mayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.